Ngayong araw nga mga buddy, sa wakas nakuha ko na rin ang kauna-unahang sahod ko dito sa pagpe-Facebook. Akala ko nga dati hindi ko magagawa yung mga ganitong bagay kasi nakikita ko lang ito sa mga content creator na malalaki ang followers. Ngayon ko napatunayan sa sarili ko na hindi pala kailangan ng maraming followers para ma-monetize ka dito sa pagpe-Facebook. Ang kailangan nga lang natin dito sa ganitong larangan ay kakapalan na mukha at tibay ng dibdib. Pero bonus pa rin kapag may nag-follow sa'yo sa Facebook, ibig sabihin niya nagustuhan talaga ang iyong content. Sobrang hirap talaga kapag hindi ka talaga nakapagtapos ng pag-aaral. Under maintenance lang, hindi pa alam ang ibig sabihin. Kaya pala pindot ako ng pindot dito sa isang machine, ibig sabihin pala hindi pwedeng gamitin. Kaya may papayo ko dyan sa mga kabataan, magtapos kayo ng pag-aaral. Para kahit saan kayo magpunta ay hindi naman kayo paula-ulaga. Yung tipong kahit sino ang kaharap nyo ay masasabayan nyo kahit papaano. Wala kaming pakialam! At kinabukasan mga tol na madaling araw, biglang gumalaw ang kamay ni partner para yayain tayong mamalengke. Sobrang agresibo at talino talaga ni partner pagdating sa pera. Kapag naaalala ko nga nung una kaming magkakilala, kabilin-bilin na niya sa akin, wag na wag ko daw siyang gugutumin. Kaya naman nung nagsama na kami sa iisang bubong, lagi ko na siyang pinapakain ng masasarap na pagkain. At eto na nga mga tol, sobrang saya namin dyan ni partner kasi nga nakuha na namin kahapon yung unang sahod namin dito sa Facebook. Ang una nga naisip ni partner ay ibili agad ng pagkain. Hindi rin naman kalakihan yung sinahod namin dito sa pagbablog, pero thankful pa rin at least kahit papaano may napala kami kahit paalaalangan ang aming mga content. Parang kailan lang nung sinabi ko noong nakaraang taon na kapag sumahod ako dito sa pagbablog, una ko talagang bibili na isang motor. Kaya alam biglang bumaba ang bigaya ni Facebook, hindi kagaya dati, sobrang laki daw. Okay lang naman mga tol kahit hindi tayo umabot sa ganong era. At least kahit papaano natapos natin yung unang pinakamahirap na pagsubok dito sa pagbablog. Hindi na muna namin ikukwento sa inyo mga buddy kung ano yung mga hirap at dinanas namin dito sa pagbablog. Ang tanging makakaintindi nga lang sa amin ay yung taong mga nag-uumpisa pala ang sa ganitong larangan. At kung isa ka nga sa mga kagaya ko na baguhan lamang, ituloy lang natin kung ano yung ating mga sinimulan. At dito na nga unang gumalaw ang kamay ni partner. 1 kilong bangus agad ang binili niya para sa kanyang lulutuin mamaya. At hindi pa nga yan mga tol masisiyahan. Gagalaw pa uli ang kanyang kamay. 1 kilong tambakol para sa lulutuin niya sa makalawa. Gagalaw ulit ang kamay niyan. 1 kilong liempo naman ang dadalihin niyan ni partner. Grabe talaga to si partner. Inubos na yung unang sahod namin dito sa Facebook. Okay lang, ganun talaga pag mahal na mahal mo ang isang tao. Lahat talaga ibibigay mo kung ano man ang gustuhin niya. At dahil nalalapit na naman ang summer ngayon, nagbabala kami ni partner na maggawa ng Graham Bar business na pwede rin pagkakitaan dito sa maliit naming tindahan. Kaya si partner naghahanap na agad ng murang mabibilhan nang sa ganun sumapat naman yung aming kikitain dito. Speaking of mura, ay wala naman tayong ibang pupuntahan kundi si Richard pagdating sa gulay. Sulit na sulit talaga ang presyo ni paring Richard, halos ipamigay na yung kanyang mga gulay. Salamat din pala sa pagsubaybay dito sa amin at maraming salamat din sa pagpapautang ng gulay kapag kami ay nagigipit. Tama nga yung kasabihan mga tol, ang taong nagigipit kay Richard kumakapit. Tignan mo naman yan mga tol yung gulay sariwang sariwa. Kaya dito kami lagi namimili kina paring Richard at higit sa lahat nakakautang pa kami. Siya nga pala mga tol, kung naandyan ka pa at nanonood pa rin ngayon, ibig sabihin yan sinusuportahan mo talaga ang aking channel. Huwag mo naman kalimutang mag-react o kaya maglagay dyan sa comment section kung taga saan ka. Nang sa ganon, maalaman ko naman kung hanggang saan umabot ang ating video. O di kaya naman mga tol, mag-hi ka lang dyan sa comment section kahit hindi mo na ako i-follow. Nang sa ganon ay makamusta man lamang kita. At pagkatapos nga namin mamili ng gulay, pumunta naman ako doon sa banana section. Bigla kasi ako nag-crave sa banana kung yelo. Yanong banas naman ngayon talagang napakasarap, wari ko ng malamig na sago at saka yung saging. Pagka ganitong summer, ito talaga yung pinakamasarap na merenda. Tapos yayayain mo yung tropa mo sa swimming tapos hindi matutuloy. Yanong pagkakaulaga naman talaga ng mga yan. 2 piling lang na saging ang binili ko, yung manibalang lang at 50 pesos na maliliit na sago. Wari ko'y goods na yan. At dali-dali na kaming umuwi ni partner kasi magliliwanag na. Para kasing may nararamdaman na kung kakaiba. Hindi ko alam kung na-jejerbox na ako o kung ano ba. Basta masamang masama ang kutob ko. Para talaga may masamang mangyayari. Kaya dali-dali ko nang kinarga yung pinamili namin. At ayan na nga mga buddy, kaya pala masama ang pakiramdam ko. Muntik na kaming matairlakan dito sa parking. Buti na lang malakas ang aking radar, kung hindi nalimandaanan na naman kami. Kaya sa susunod naman utoy, huwag kang magpapark sa alanganing lugar.
At sa wakas mga buddy, nakarating na rin kami sa aming bahay na matagal na naming hinuhulugan at nakaligtas din kami kay Manong Enforcer na muntik na kaming malimang daanan. At pagkatapos nga naming mamalengke ni partner, diretso naman kami sa eskwelahan para ihatid ang aming mga anak. At wala din namang ibang maaasahan kung hindi ako lamang. At ganito naman ang senaryo ng aking bunsuan. Kapag hinahatid ko na yung mga kapatid niya, lagi na lang siyang umiiyak.